Magandang hapon, narito na mga balita sa inyong PRTV News Break. Naghain si House Deputy Speaker David J.J. Suarez ng House Resolution Number 852 na naglalayong magsagawa ng investigasyon pagdating sa mga pagtaas ng presyo ng langis, lalo na sa natatawag na pump price adjustments. Sinabi pa ni Suarez na bagamat tiniyak ng pamahalaan na may sapat na inventaryo ng langis, sunod-sunod pa rin ang pagtaas ng presyo sa mga gasolinahan nitong mga nakaraang linggo. Dagdag pa ng mababatas, mabilis na nararamdaman ng publiko ang dagdag presyo habang nauhuli naman yung pagdating ng mga tulong tulad ng subsidy at cash assistance. Nanawagan din si Suarez sa Energy Department at iba pang ahensya na magbigay ng detalyadong ulat patungkol sa galaw ng presyo, fuel inventories at mga hakbang ng pamahalaan sa gitna ng volatility sa pandaigdigang oil market. Hindi po ba tayo nagtataka? Nakabili po ang mga malalaking kumpanya ng murang langis, kaso lang, bakit naman ang bilis nila magtaas ng presyo? Nais po natin masagot ang ilan sa mga katanungan natin. Kaya po natin final ang isang House Resolution na ngayon po ay tinanggap na po ng Bills and Indexes, House Resolution 852. Binigyang diin ni dating chairperson ng University of the Philippines Department of Political Science, Maria Ella Atienza, na hindi anya sapat ang batayan sa naging panawagan ni Senator Rodante Marcoleta na dapat na isummon o ipatawag si dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Sinabi ni Atienza na hindi dapat maisama sa pagdinig ang dating Speaker dahil walang konkretong ebidensya na mag-uugnay sa kanya sa issue. Dagdag pa niya, ang usapin kaugnay ng West Philippine Sea ay mas nararapat talakayin sa Senate Committee on Foreign Affairs at hindi sa ibang komite. Giit pa ni Atienza, tila kinukwestiyon o ginugulo ng mga pahayag ni Marcoleta ang mga proseso na sinusunod sa Senado. Doon sa punto na bakit hindi nasasama si former Speaker Martin Romualdez kasi walang mailabas na concrete na ebidensya. Sugatan ang 16 na tao nang sumalpok ang isang kotse sa isang pampasaherong jeep sa Naga City, Cebu. Agad namang naglabas ng show cause order ang LTFRB para malaman ang buong insidente. Alamin natin yan sa report ni Clark Pasuit. Sa CCTV footage na ito, kita ang isang pampasaherong jeep na tumigil para magsakay ng pasahero sa Barangay Tuyan, Naga, Cebu noong Lunes ng umaga. Makikita rin sa likod ang isang nanay na may kargang sanggol at 2 bata. Maya-maya pa, biglang sinalpok ang jeep ng isang kulay pulang kotse na nagmula sa kabilang lane. Sa lakas ng impact, nawasak ang jeep. Ang mga nakatayo sa likod, nadamay din sa disgrasya. 16 ang isinugod sa ospital, kabilang na ang mga driver ng 2 sasakyan at mga bata. Isa naman ang nasa kritikal na kondisyon ngayon. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente. Nag-issue naman ng show cause order ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa operator ng pampasaherong jeep. Sinabi ni LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza na nais nilang malaman kung ano ang nangyari at kung sino ang may pagkukulang sa nangyaring aksidente. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Nagsagawa ng seminar ang lokal na pamahalaan ng Pampanga para sa halos 4,000 buntis sa probinsya. Ito'y kasunod ng pananatili ng Central Luzon bilang ikalawang rehiyon na may pinakamataas na bilang ng teenage pregnancy. Alamin natin yan sa report ni Gracie Rutao. Hindi nila dapat gawin, hindi nila dapat ikman. Nananatiling ikalawang rehiyon sa bansa ang Central Luzon sa may pinakamataas na kaso ng teenage pregnancy sa mga kabataang edad 10 hanggang 19 ayon sa Commission on Population and Development Region 3. Bagamat bumaba ang kabuang bilang ng kaso noong 2023 mula 17,107 noong 2022 ay naging 15,442, nananatiling mataas ang bilang sa rehiyon. Sa mga kabataang 15
hanggang 19 na taong gulang, bumaba ng 10.05% ang kaso, ngunit tumaas ng 3.18% ang pagbubuntis sa mga batang wala pang 15 taong gulang mula 409 noong 2022, naging 422 noong 2023. Pinakamataas ang kaso sa Pampanga, sinundan ng Bulacan at Nueva Ecija, habang Aurora lamang ang nakapagtala ng pagtaas. Nasa 552 yun. Marami yun. Na very young adolescent na nabuntis, no? 500 plus sa Central Luzon. So, malaking numero yun kasi ang isang very young pregnancy is alarming. Kasi itong batang to dapat nag-aaral. Dapat ine-enjoy niya yung kabataan niya. Kaugnay nito at sa pagdiriwang ng Women's Month, tinipon ni Pampanga Governor Lilian Nanay Pineda ang halos 4,000 na buntis mula sa iba't ibang distrito ng Pampanga sa Lubao at sa San Fernando. Dumalo ang mga ito sa seminar tungkol sa tamang nutrisyon, prenatal care at mga sakit na dapat bantayan sa pagbubuntis. Sinabi ni Governor Pineda na sasagutin ng pamahalaang panlalawigan, katuwang ang PhilHealth, ang gastusin sa panganganak at binigyang diin ang kahalagahan ng first 1,000 days upang maiwasan ang komplikasyon sa kalusugan ng sanggol. Tumanggap din ang mga buntis ng 1,000 pesos mula sa Kapitolyo at 2,000 pesos mula sa DSWD. Bukod sa food packs, buntis kits, vitamins at libreng prenatal check-up bilang bahagi ng Alagang Nanay Preventive Healthcare Program ng lalawigan. Mula Pampanga, ako si Grace Sirotao ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa Free-to-Air, Bin Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako po si Maan Makapagal. Magandang hapon.